Pang-apat nating topic mga kababayan. Pulburon video. O yan. Ako na magsasabi, Pulburon video lalabas na, malapit na malapit na. O yan na, sa akin nyo na po narinig mga kababayan. Inunahan ko na po si Maharlika. Ang tagal ng ilang beses nang sinasabi ni Maharlika yung date eh. 'Di ba? January 1, January 5, tapos April 2, tapos April 5, tapos ewan ko na. Sa tamang panahon na. Ako nakikita ko mga bossing, mukhang nalalapit 'no, na magkakaroon sila ng ilalabas na pulburon video. Kasi nakikita ko talagang, yung araw-araw na ginawa ng Diyos mga kababayan, 'pag nag-browse ka sa internet puro AI ang nakikita mo, eh, 'no? Puro AI yung nakikita mo. Yung isang binalita natin mga kababayan, yung ang may channel, eh, Dapat Balita, ginaya, kinopya, 'no, yung boses ng ating pangulo at tapos sabay bira ng, ipapaimbestigahan ko na talaga yan si Duterte. Kumbaga paninira, mga bossing. So kinita ko mga kababayan, talagang gagawan nila ng paraan yan. Kasi 'pag hindi nila na gawan ng paraan yan, 'no, sira silang lahat sa taong bayan. So ngayon, palapit ng palapit at padami ng padami yung gumagawa na ng AI, mga bossing. Siguro kaya yung mga petsa nila, mga kababayan, is pausog ng pausog na pausog kagaya nung mausog nila, nung maisog nila. Kasi siguro pine-perfect ng pine-perfect. Oh, dun sa una, siguro sabi nung gumawa, malapit na 'to, sabihin mo January 1 lalabas na." Eh, na-realize nila hindi na perfect na perfect, kulang, 'di ba? Kulang, Hindi maniniwala ang taong bayan niyan. O sige, give me 5 more days, aayusin ko 'to. O 3 more days, aayusin ko 'to. Sabihin mo January 5 lalabas. O pinakita ulit kay Maharlika. Wala, halata pa din, eh. O sige, 3 buwan, o ilang buwan, 2 buwan, lalabas na, tapos na 'to. Pipinuhin ko. Siguro gano'n yung sinasabi nung mag-e-edit, ano? 'Pag pinino, dumating yung April 2, halata pa din, parang cartoons. Ayun mga kababayan. Pero dahil napakadami na po nilang nasabi na mga petsa, napakadami na po nilang nabitawang salita na talagang merong pulburon video, may pulburon video, pati nga po si Digong, mga kababayan. Ano sabi? There's no such thing. Oh, there's no such thing ng pulburon video. Eh kung meron talaga yung mga yan, inilabas na yung mga yan. Ako naniniwala po kung hawak nila yan, mga bossing. Kung kailan yung unang araw at oras, 'no, na nahawakan nila yung pulburon video na yon, mga kababayan, labas agad sa inyo yun. Naipakita agad sa publiko yon, mga kababayan. Eh hindi po, paudlot-udlot, udlot-udlot, parang yung maisog. Sasabihin nila, yung maisog pinipigilan. Eh sino ba namang mayor ang papayag na ganapin yung maisog doon sa kanilang sa kanilang lugar? Kung ang maririnig mong isisigaw ni Pantaleon Alvarez, "Kayo, bumaklas na kayo ng suporta sa presidente." Oh. Eh, yung mga ganyan po mga kababayan, hindi mo naman po pwedeng pigilan yung mga bata na magpuntahan do'n sa pagtatanghal nila nun, 'di ba? Pupunta at pupunta ang mga kabataan din diyan. Tapos maririnig mo "Itong PI na ito, ganito, ganyan." PI, gusto ba ng mga magulang na marinig yung mga gano'n? 'Di po ba, mga kababayan? Puro paninira sa gobyerno. Yun yung nakikita ko mga bossing, na kaya hindi mapayag-payagan yan. Ngayon ang sinasabi nila, hinaharang nila yung maisog. Hinaharang nila kasi ganito, ganyan. Sinisikil yung yung karapatan ng taong bayan. Hindi po. Eh siyempre mga bossing, kailangan din po 'pag yung mga maling ganyan, 'wag mo nang spread. 'Di po ba? 'Wag mo nang spread, kagaya na lang niyang nila,
Pulburon Video hanggang ngayon wala pa. Maharlika ano na ba, mahuhuli ka na diyan, eh, hanggang ngayon wala pa din yung Pulburon Video. Kaya ako na nag-a-announce dito. Kailan niyo po ba Maharlika, kailan niyo gustong i-announce yung Pulburon Video? Ako na magsasabi sa kanila. Oo. Siguro 2028 mga kababayan, 'no? 2028 lalabas na ang Pulburon Video sa buwan ng ano, July 2. Eh, 'di ba mga kababayan, kapagka nagpapalit yata ng mga presidente, parang kung di ako nagkakamali June 30 yata ta's July 1 yung first day ng presidente o July 2 lalabas na yung Pulburon Video, 'di ba? Pero hindi, ako naniniwala po mga bossing, malakas ang kutob ko, pipilitin nila 'yan, 'no? Pipilitin nila kahit na mapahiya sila. Tapos ang gagawin ng mga Duterte supporters, mga boss, kahit na halata nila na parang cartoons 'to, pipilitin pa din po nila na maniwala sila. Ganyan po sila kauto-uto mga kababayan, ganyan po sila ka-gullible mga bossing. Yung tipo bang walang naipakitang ano, ebidensya si Maharlika kahit isa, isang taon nang naggagaganyan yan. Oh, dahil po yung mga DDS vloggers, wala silang maipanlaban o wala silang maipukol kay PBBM, kakagatin nila yun, 'no? Di bale ng mukha akong tanga sa mga viewers ko. Naniniwala naman din yung mga viewers ko sa akin, eh. Oo. Kagatin ko na itong ano, ibinibintang ni Maharlika kahit walang ano, kahit walang ebidensya. Nakikita niyo po sila na lang yung naggugunggungan. No po mga kababayan, kakamping hindi nila mapaniwala. Eh, dati po siyempre nung panahon ng eleksyon talagang mainit ang kakamping kay BBM, 'no? Yung mga asaran, eh, ano, eh, hindi po, dapat yun yung una nilang mapapaniwala. Eh, hindi mga kababayan, mas galit ang mga kakamping sa kanila. Mas nararamdaman ng mga kakamping yung mga pinaggagagawa nilang mga ano, walang katotohanan na bintang sa pangulo at paninira sa pangulo. Eto, visit nga po yung mga kakamping sa kanila, eh, 'no? Kasi po dahil, hindi nila nirerespeto ang ating pangulo. Oh, sabi ni Ma'am Florian Merlita Atos, "Ha, ha, ha, naggugunggungan." Opo, sila naggugunggungan diyan, 'no? "O pare, ano balita ni Maharlika?" "O eto, eh, sabi ganito nagpupulburon daw, eh." Eh, 'di ba ilang buwan na sinasabing nagpupulburon, ilang beses ng nagbigay ng date. Oo, eh. Eh, may content ka ba ngayon? Wala. O sige patulan na natin yang pulburon video na yan. Magmukha tayong tanga, okey lang yan. At least may content tayo, at least hindi bababa yung, kumbaga viewers natin dito sa channel natin. Eh, gano'n na lang po yang mga yan mga kababayan. Gano'n na lang po yan. Tapos with matching, eto po yung eto po yung GCash namin, oh, dito po niyo kami suportahan. Dito niyo po padala yung pera ninyo sa GCash namin. Ganyan, si Banat Bay nahiya na, eh. 'No, kasi po nung mga panahon nung eleksyon talagang naglalakihan yung mga nakasulat diyan kay Banat Bay, GCash ganito. Eh, napansin po ng mga BBM vloggers, 'no, si GCash Bay tinawag na GCash Bay. Mga ilang araw, 3 o 4 na araw lumipas, wala nang nakasulat dun na ano, eh, na GCash, eh. Tony Villa, kamusta po, ma'am? Sabi dito ni Chiclet 23 XXIII, BBM, give Duterte to ICC. No one is above the law and let the Philippines rest of so many problem. Ang problema nga po sa kanila mga kababayan, ang sinasabi po ng ating, Pangulo, walang ICC, walang ICC. Eh, sila po yung nagpupumilit na may ICC daw po. May ICC, may ICC. Oh, gano'n sila. Ay hala, hala na uy, may bisita tayo, shout out daw po. Shout out sa'yo ano, Daniela Luis Lorenzo, talagang binuo mo yung pangalan mo, ha. Sabi ni Estela Tangliben, hindi pa ako nababaliw para iboto ko yung loko-loko na yan. Sino ba, si Ipe? Si Ipe ba yung sinasabi mong loko-loko?
Sila-sila para lumaki ang usapan. Kapagka nga po inuulit-ulit at paulit-ulit na naririnig mga kababayan, nagmumukhang totoo, 'di ba? Yan po yung ginagawa nilang estilo ngayon. Sabi ni Perdy Boy, dapat nang palitan ni PBBM si Sara Duterte. Pinagbigyan pa po siguro, okay sige, um hindi approve kumbaga hindi mo ginampanan yung tungkulan mo, eto sige bibigyan pa kita ng isang pagkakataon, ha. Kailangan ipakita mo yung best mo. Baka ako nakikita ko hindi talaga kaya ni VP Sara yan, 'no? Dapat nang palitan ni PBBM si Sara Duterte bilang sekretary ng DepEd dahil sa hindi nagagampanan niya yung kanyang tungkulin na kung saan hindi niya maiangat ang kalidad ng edukasyon, correct? Tama po, 'no? Edukasyon ang isa sa problema ng Pilipinas. Nahuhuli po tayo mga kababayan. Tas maririnig natin sa ating Vice Presidente na DepEd Secretary, 'no? Na pasensya na po hindi ko ni-review Umasa lang po ako do sa mga taong nandiyan na. Umasa lang ako do sa mga taong um, kumbaga nakapaligid sa kanya, mga kababayan. Oh, gano'n. Basa tayo. Parang sila na ang nagtutulak ng dahilan na si Duterte sa ICC para lang prove nila na tama sila. Iniisip ko nga diyan, Sir Pin o Ma'am Pin, no, iniisip ko diyan yung mga kasi naririnig ko sa mga DDS vloggers no, kaila Harry Roque, ayan. Paulit-ulit ang ating presidente. ICC, walang ICC, walang jurisdiction yan, hindi makakapasok yan. Sesegundahan ng Department of Justice. Pagdating pa lang nila sa airport, kung ang gagawin nila mamasyal dito, okay sila. Pero kapagka meron silang papakialaman na hindi nila jurisdiction, dadamputin sila, mga kababayan. Tapos, biglang magbablog yung mga vloggers, no? Papapasukin na daw po yung ICC. Tingin ko, biglang minsan naiisip ko, mga kababayan, siguro sila din po yung gustong mapahuli si dating Pangulong Duterte ng ICC, ano? Siyempre pagka ganun po ang nangyari. Digong, sinerve na ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Kumbaga malaking vlog yan. Siguro mga vlog lang ang iniintay nitong mga to. Di po ba? Siguro kaya nila pinipilit na sila. Biruin mo, presidente at Department of Justice paulit-ulit na, no? Tapos sila paulit-ulit, ICC. Para bang ine-echo nila na, sige na, papasukin nyo na kasi para kay Digong, para malaki yung scoop, para madaming ma-vlog. Ganun na minsan ang naiisip ko, mga kababayan May experience sa politics si Philip Salvador, si Chris Aquino. Okay ba? sabi ni Ken San Juan. Unahin ni BP ang mandato niya sa DepEd, hindi yung iba, tree planting. Sabi ni Sir Rego, umaasa din ako na sana this week mahuli na si Kibuloy. Malay natin, mga boss, di ba? Talagang malaki lang po yung madami lang pera yan, kaya hindi mahuli. Hindi ako naniniwala na kumukontsaba o nakikipagsabwatan ang Philippine National Police dito kay Kibuloy. Hindi ako naniniwala doon, mga kababayan. Talaga lang madaming pera yan at madaming, kumbaga, gano'n, para makapagtago, no, kung saan-saan. Sabi pa niya dito, makasuhan ang mga kumakanlong sa kanya at makulong din. Ayan. Tama, dapat talaga makulong din yan. Mahina talaga si Sara Mau. Kaya laging opisyal at binabasa lahat ng sagot niya. Ayaw magpa-ambush interview. Yun din po napansin ko, sir. Mabubuko ang kabubuan. Kasi tama itong sinabi ni Sir Tony Ninobla, no? Si Inday Sara Duterte, pag may gustong sabihin, no, bilang isa sa pinakamataas na pwesto sa ating bansa, mga kababayan. Pinakamataas na, kumbaga, beefy di ba? Kadalasan niya, pa-press con. Tapos sa press con, lahat magtatanong. Sa press con, lahat, kumbaga mga surprise yung mga tanong Hindi pwedeng, ito lang yung tanong mo, ito yung ganito yung itanong mo. Kasi mga media nandoon po, mga boss Alam nyo naman ng mga media, sandamakmak ang tanong dyan. Hindi nila i-expect o hindi alam ni Inday Sara Duterte kung ano yung biglang lalabas na tanong. So baka mamaya, hindi niya masagot, mga kababayan.
Yun yung nakikita kong dahilan kaya less ang press conference ni Inday Sara, less ang pagpapatawag ng gano'n. Kapag may gusto siyang sabihin, recorded na, 'no? Kung ano lang yung nandoon, yun na yun, 'no? Kung kulang man yung sinabi niya dun, eh, bahala na kayong mag-isip, bahala na kayong magpuno kung ano yung iisipin niyo, ganyan, 'di ba? Para iwas tanong, para iwas yung magkamali ng sagot. Ganyan ang nakikita ko po diyan. 'Pag nakapasok ang ICC, iyak ang mga DDS. Takot sila sa ICC kaya panay bash kay PBBM, o 'yan. Si Roque, ano, paulit-ulit yung ano na yun, paulit-ulit yun. Ano, sabi ni Ma'am Shirley, magbarangay tanod ka si Epi. Si ano, si pangalan nun, si Ipe. Magbarangay tanod muna si Ipe. Action star pa more sa Senado para masaya, madagdagan ng komedya. Ako po mga kababayan, aamin po ako. Aamin ako sa inyo, binoto ko si Robin Padilla. Tumanggal ako ng isa doon sa ano, unit team. Kasi 12 yun, di ba? Tumanggal ako ng isa sa unit team. Sinalaksa ko si Binoy. Sabi ko, hindi ko na lang sasabihin sa vlog ko ito, 'no? Ililihim ko na lang kasi ramdam ko yung pagiging makabayan ni Binoy. Tapos yung pala, sabi ko, Diyos ko po Lord, hindi pala makabayan, makakibuloy pala. Ayun, mga kababayan. Kaya malamang sa alamang, yung kandidatura ni Ipe, iaano yan, ibabase yan dito kay Binoy. Sabi niya, natatawa ako kay Atok-Atok na no comment. Sukran, yan. Gano'n naman kalahatan ng mga sinasabi ni BP, parang no comment no comment, sukran, Mas maganda pa yung sasabihin yung, "Eto mangga, may bagong pangalan na mangga, manggagamit." Buti pa yun, 'no? Pero dun sa mga talagang, um, mga dapat komentuhan niya, yung mga hinihiling ng taong bayan, mag-comment ka naman, ano ba sasabihin mo sa West Philippine Sea? Walang marinig. Akala ko sinagot yung sinabi ni FL, salungat lahat. Tas kahit di niya mandato nabanggit niya pero yun nga diyan siya diyan siya napupulaan. Ayaw niyang sumagot doon sa West Philippine Sea kasi hindi niya mandato pero nung biglang bumanat na, mga kababayan, naparinggan pa ang ating presidente, puro lahat yun hindi niya mandato, mga bossing, Chief Amo Sir. 'Di ba? Naniniwala ako na hindi mahuhuli si Pastor Kibuloy ng mga pulis Davao City. Kasi meron usap-usapan na matalik na kaibigan ni Chief of Police si Pastor Kibuloy. Hindi naman, hindi totoo yata yung matalik na kaibigan. Magka-birthday lang sila. Sabi magka-birthday lang daw sila. At yung si Hepe, narinig ko lang hindi sa akin galing 'to. Narinig ko lang do'n sa ibang mga vlogger, si Hepe daw po, parang do'n sa kung nakikisabay ng birthday kay Pastor Kibuloy, siguro close lang, 'di ba? Close lang. 'Yan mga bossing. Naku, isang oras din tayo, 'no? 671 viewers mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel na ito mga bossing, 'no? Lalo na kung gusto niyong usapan, pulitikal. Ayan, i-subscribe nyo lang po. Pindutin nyo yung subscribe button dyan sa gilid. And para po mas i-share ni YouTube itong ating mga pinagsasabi, pinagngangaw natin dito mga kababayan, 674. Dapat paglabas ko 674 like yan. Hindi, namilit no? And tulungan nyo rin po kaming i-share itong channel natin mga kababayan. Muli po mga boss, Chief Amo Sir, ako'y magpapaalam na at naway kayo ay masarap ang inyong pananghalian mga kababayan. Okay? Magsama-sama po ulit tayo mga bossing mamayang gabi. Anong oras? 9:00 ng gabi po dyan sa Pilipinas. Muli, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.